Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ako'y natatawa rito ba? May kachat ako to si Romy Buntigaw, yung alipores pa ni Ginito Yabo. Tinanong ko siya kasi insist niya kasi na meron talagang reincarnation. Sabi ko sa kanya dito, sino reincarnation ng lolo mo? Hindi niya alam. Ikaw, reincarnated ka ba? Sabi niya, oo. Kanino ka reincarnated? Sabi niya, kay Huda. So ikaw ba si Huda? Ang daming pitsiburitsi niya ni Romy Buntigaw. Yan na isang patunay na kahit sa chat di siya sumasagot talaga. Yung sinasabi niya sa video niya na pakunwari daw imumute para hindi marinig ang sagot, tapos pag on muli wala na doon ang sagot. Ganon. Kasinungalingan lang yun. Tinanong ko siya ngayon, ikaw ba si Huda? Sabi niya, oo, ako si Huda. Sabi niya, Romy Buntigaw. Next question, saan ka nakatira noong ikaw pa si Huda? Sabi niya, doon sa sa Land of Promise. Saan yung Land of Promise? Sabi naman niya, doon sa doon sa Kanaan. Okay. Ngayon tanong ko sa iyo, saan din mababasa na si Huda nakatira sa Kanaan? Hindi na makapagbigay ng sagot. Tatawa ko sa mga reply niya. Ang lalayo ng mga reply niya. No? Kaya huwag kayo magpaniwala dyan kay Ginito Yabo kasi nungalingan niya mga tinuturo niya sa kanyang mga membro. Itinan mo si Romy Buntigaw. Hirap na hirap. Tinatanong ko siya kung ano, sabi ko sa kanya, kung ano ang aking tanong, yon ang sagutin mo. Saan natin mababasa na si Huda nakatira sa Kanaan? Sabi naman niya, ikaw mo ibugo kay wala kabalo nga ang Kanaan yutang saad. Tama. Pangalawa, safety nga kulang sa panabot. Pangatlo, pangutana nga walay pulos bisang gitubag na. Pang-apat, ikaw kabalo ka kung kinsa imo espiritu. See? Kahit sa chat hindi sumasagot si Romy Buntigaw. Tapos sasabihin niya sa kanyang video na sumasagot daw siya, kaso lang minumute ko lang kaya hindi narinig yung kanyang sagot. Kaya pag on ko ng audio, sabihin ko kaagad, sumagot ka na. Sabi niya, sinagot ko naman Pati totoo, kahit sa chat talaga hindi siya sumasagot. Ayan napakailang tanong saan mababasa? Ayan na, ating ulit. Saan mababasa? Saan mababasa na si Huda, siya daw si Huda noon ikaw ay reincarnation ni Huda, alam mo kung saan ka nakatira. Yan ang reincarnation. Yan ang turo ng reincarnation. Naaalala mo kung saan ka nakatira. Tingnan mo sa YouTube. May mga video na natuturo ng reincarnation. Isang bata, hinanap niya ang pumatay sa kanya nung siya ay nasa nakaraang buhay niya. At tinuro pa niya, ikaw ang pumatay sa akin. Dito mo ako inilibing. Yun ang nasa YouTube, Alam ko yun ang may gawa-gawang kwento lang. Pero hinahanap ko talaga ang sagot dito kasi nagpapakunwari sila na reincarnation. Ngayon, hinanap ko na siya ngayon, di na makasagot ng tama. Yan ang isang ebidensya. Sabi niya, yung Land of Promise na pinirmahan ni Presidente Marcos. Sabi ko, bakit meron bang Marcos panahon ni Huda? Natatawa ako rito kay Romy Buntigaw.
Hirap na sumagot. Kawawa naman. So atin ang i-move naman sa isang tatanong naman. Itong si Rodolfo Lodivis. Rodolfo Lodivis. Good evening. Bro, yun. Hello, good evening bro. Hello, good evening bro. Yo, magtatanong lang sana. Sige, go ahead bro. Ito po, no, hindi pa tanong to. Ito po tungkol sa testimony pa pala. Ito ay tungkol sa ko, sa lolo ko dati. Yung lolo ko dati ay yung gumagawa ng pagkatapos ng anihan, doon sa bundok, nag-aalay. Yung ganun, parang ganun, Pero maliit pa ako noon. Tapos, nung lumipat kami ng tirahan doon sa isla ng Talibon, yung ama ko ay laging nakikipag-anuan. Yung sabi niya, lagi siyang yung nakipag-away ng malaking tao. Oy, Tapos, kapre? sabihan daw siya na parang yung parang aliwas or agta. Ganun ba? Oh, parang yun. agta sa atin. Agta. Oo. Tapos, sinabihan daw siya na gusto mo talaga akong kalabanin. Ginanon siya. Tapos nakapag-ano na kami noon, nakapag-ano na kami sa charismatic. Pagkatapos na seminar sa charismatic, narinig na pati yung mga habak namin dati, tinapo na. Pero walang walang renouncement. Hindi pa na-renounce pati yung papa ko siguro, hindi pa niya na-renounce yun. Tapos nagkasakit siya. Pero matagal ba yun? Nagkasakit siya, matagal na nagkaasawa na ako noon. Nung magkasakit din siya, yung kapatid ko naman, lumapit din ng isang pit healer sa May Mandawi. Tapos dinala doon sa Bohol, doon sa hospital. Sabi ko sa kapatid ko na bakit pa kailangan pang lumapit ng ganyan. Kasi dumaan na kayo sa charismatic eh. Tapos nagdadalawang isip na naman. Talagang dinala doon sa sa hospital yung pit healer na yun. At yung papa ko, hindi naman siya naniniwala doon. Pero dahil sa pinakita siguro na ganito yung nangyari, yung itlog, ay nagkaroon ng mayroong yung nylon. Ano ba yun? Anong nylon sa Tagalog? Tapos, namatay yung papa ko. Matagal-tagal pa na, umabot pa ng isang taon. Ano kaya ang doon? Kasi nung nakapag-abroad na rin ako dito sa una kong abroad sa Qatar. Lagi akong nanaginip din tungkol sa ama ko. Hanggang lumipat naman ako ng ibang bansa dito sa Croatia. Narinig ko lang sa punto por punto, kaya nagkaroon ako ng lakas na loob na umano sa inyo. Tapos nagkaroon pa ako ng mga panaginip dito na may inano ng ahas, ganyan. Tapos nung maano ko yung punto por punto, magkumpisal ako para tapos lagi kong narinig, lagi naman ako nagkasunod sa inyo, tapos hindi lang ako nagsasalita, lagi lang ako nag-observe. Nakapag-kumpisal ako, na-renounce ko, pero wala akong sinusundan na mababasa na i-renounce ko. I-renounce ko lang sa sarili ko na kung kailangan pag-uwi ko sa Pilipinas, kailangan ko bang i-renounce talaga yung may guide na yung Handbook of Deliverance, Prayer and Deliverance. Kailangan pa ba yun, bro? Okay, Brother Wendell. Brother Wendell. Yes. Di lang kay i-renounce, ang importante na makumpisal muna, no? Kailangan na
yung lahat na paglapit sa occult practices, albularyo, dapat din magkumpisal bago i-renounce. Oo, nakumpisa ko dito, bro. No, so pwede rin na i-renounce kung maalala mo ang mga pangalan sa mga nilapitan ng albularyo dahil sa ritual ni Monsignor Fred Krikimbik, nandyan yun na kailangan na i-renounce pati pangalan ng mga albularyo. Okay. So, isa pang tanong, nung nagkumpisar ako, kasi talagang nagpunta ako sa malayo pa para makapagkumpisal. Yung pare kong kinumpisal, hindi siya nagano, yung nakapagano lang siya, yung di ba may isasapaw na ano, yung damit. Hindi siya nakapaglagay din ng ano, hindi siya nakapagsutana ba? Ano ba yun? Okay lang ba yun? May istula siya na ginamit na color violet? Wala siyang istula. Hindi ka naglagay ng istula. Kahit wala siyang istula, mananatili pa rin na authority siya. Bilang pare. Sige, salamat bro. Yun lang. Ayun lang, wala nang follow up. Wala. Okay. So, thank you sa iyo, Brother Rodolfo. Maraming salamat bro. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Rodolfo. Brother Jimboy, good evening. Hello bro, good evening bro. Sige, go ahead bro. Maririnig ako dyan. Yes, naririnig ka bro. Yes. Bro, may tanong ako regarding to sa hindi ko alam kung totoo ba to. Hindi ko rin alam kung saan galing ang balita na to. Pero narinig ko lang to sa isang commentator ng isa sa membro natin sa Katoliko. Kung kilala niyo si Taylor Marshall, yung meron niyang YouTube, yung may YouTube account yan si Taylor Marshall. Meron siyang doon, sinabi na may isang madre daw na pinapanaginipan daw siya ni Pope Benedict XVI na si Pope Francis daw yung pumatay sa kanya. I mean, meron daw inutusan si Pope Francis na ipapatay si Pope Benedict XVI. Baka may alam kayo sa na yan bro. Kasi isa na yan ngayon sa mga pinag-uusap-usapan ng mga protestante sa outside of the Philippines. Iwan pa lang dito sa Brother John Ray? Yes, Bro Jando. Bro Jimboy, ayan na naman yung Bro Jando, yan mo yung camera mo, bro. Ayan na naman, no? Yan. Asa mo? Marami yung mukha mo? Yeah, si Father Marshall, yan, traditionalist yan, kapatid na Jimboy. Huwag ka maniwala doon dahil ang trabaho ni Father Marshall talaga at siraan ang mga pope natin kahit na pari yan, traditionalist yan. Kaya huwag ka maniwala dyan sa kanya. No? Kung ano man yung revelation nila, gawa-gawa lang nila yan, no? At wala yung katotohanan. One thing na sure tayo, traditionalist siya, at lahat po ng Papa simula kay Pope 23 tinitira nila yan hanggang kay Pope Francis, kaya huwag kayo maniwala dyan. Kaya pala. In fact naman talaga din si Taylor Marshall, marami din talagang Katolikong galit sa kanya. Yes, kasi grabe yan manira sa simbahan. Nung hindi ko pa alam siya, nung nag-aaral pa ako, pinapakinggan ko rin siya nung una. Nagdadalawang isip na ako sa kanya kasi bakit puro siya tira sa Santo Papa. So ni-research ko siya, yun pala, pala siya, traditionalist pala siya. Kaya maniwala yan. Oo. Kaya akala ko brother,
si Dr. Taylor, yes, si Dr. Taylor, doctor talaga siya. Dati siyang pari sa Presbyterian. Pero ngayon, like ko na siya, bro, hindi sa pare. Dating pare sa Protestant Church. Yes, Kasi nung nakikinig ako sa kanya, Bro Wendell, ang palagi nakalagay dyan sa ano niya, di ba may pangalan na nilalagay dyan sa ano niya, sa screen. Hindi lang, Father yata yung nakita, doktor ba? Di ba, Father? Dr. Taylor. Doctor talaga siya. Theologian. Theologian siya. Oh. Yes. Pero ano siya, panira siya sa simbahan. Priest siya dati sa iba, sa Protestante. So, Kaya pala Father. yes, Father at dati siya priest sa Protestant. Sa Protestant priest siya, yun pala. Presbyterian. So, Kaya, huwag tayo maniwala dyan. ang style niya ngayon bilang laiko, traditionalist naman siya, parang SSPX. So against siya kay Pope Francis. So ngayon lahat gagawin niya para isa yan sa mga pinopromote niya din, Latin din. Ginagamit niya yung ginagamit niya yung fake news na Third Secret of Fatima, na wala pa namang nilabas ang simbahan tungkol sa Third Secret of Fatima, na sinasakyan nila yung kumakalat sa sa social media na ang last pope, yung mga ganun na mga tawag dito, yung teorya, no? Sinasakyan nila lahat yan, yung kay Father Martia, yung di umano ni Father sino ba pangalan? Father Malakay, no, Saint Father Malakay, yung vision ni Saint Malakay, na nung time ni Saint Malakay, year 11th century, nung pumunta si Saint Malakay sa Rome, ginagamit ni ni Marshall, pinakinggan ko siya dito. Nung nagpunta si Saint Malakay sa Rome for a visit, then suddenly nagkaroon siya ng vision, pinakita sa kanya ang mga darating na pope, tapos ang nabilang niya 266 pope lahat, 266 popes ang mamamahala sa Catholic Church, start sa reign niya, start sa panahon ni Saint Malakay. Then ang ika-266 pope, yun ang Antichrist, at ginamit yun ni Marshall laban kay Pope Francis, kasi si Pope Francis ang ika-266 popes of the Catholic Church. Ginagamit nila yon kay Saint Malakay. Kaya nga gusto ko itanong kay Sinyo yan Kay si Sinyo kasi naniniwala sa private revelation daw. Kaya gusto natin itanong niya kay Sinyo kung naniniwala ba siya dyan na ang private revelation kay Saint Malakay, there will be 266 popes, and the last pope will be the Antichrist, the end. Yun ang propesya ni Saint Malakay kuno, no? Hindi naman alam kung totoo yun na propesya. Yung ginagamit yun yung si Marshall, na wala namang katotohanan yun, kasi kung paniniwalaan natin yun, ang lalabas sa sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. No, walang time limit sa pagkapangulo sa Santo Papa. Diyos lang ang nakakaalam hanggang kung kailan matatapos ang mundo. Diyos lang. Kaya wala yun si Marshall, bro. Huwag niyo paniwalaan yun. Nira yun sa Katoliko. Actually, may isang sinabi pa siya dun sa mga video niya. Kasi nakikinig din ako sa mga explanations niya regarding sa doctrine sa church natin. Kasi meron ding mga part na dinidefend din niya yung mga turo ng simbahan natin. But sadly lang, meron ding mga videos niya din kasi na talagang paniraan na ba. Meron isa pang video na sinabi niya dun na nalimutan ko. Sabi niya doon, si Pope Francis daw, yung pinopromote daw na synod, hindi daw yun, hindi ko alam pa, feeling, ang naintindihan ko doon, parang Antichrist daw yun, yung synod na yun. Tsaka may isa pa. Kasi dati ko pa yan siya naririnig na pinopromote talaga ni Pope Francis ang division of the church, hindi ang unification of the church. Kasi inaakusahan niya na hinahayaan na yung mga magic sa Roma, hinahayaan na nahalikan natin yung paglapit ng mga Santo Papa sa
doon sa sa Amazona na hinalikan ang Quran, hinalikan ang hinalikan ang Quran, hinalikan ang tawag nito yung Patsumama. Isa yun sa mga pinag-gather nila na tinatawag nila na ginawa na nilang pagano ang Katoliko. So isa yun, kaya wala talaga, hindi nila na nadidipinsahan ng simbahan, sinisiraan nila. Isa yun sa mga propaganda nila kasi nga ika-266 daw si Pope Francis. So ang ika-266 popes according doon sa sinasabi nilang private revelation galing kay Saint Malachy, yan daw ang Antichrist. Kaya grabe ang paninira nila kay Pope Francis kasi si Pope Francis ang tingin nilang Antichristo, kaya ganun sila. Actually, sinusubukan ko yan, hinahanapan ng sagot ng yung mga video ni Taylor Marshall kasi critical kasi yung mga video niya sa bilang isang mga Kristiyanong Katoliko, lalo na tayo mga apologists na focus tayo dito sa Pilipinas na issue sa simbahan natin. Pumapasok na din kasi yung mga Protestant outside of the Philippines. Ginagamit nila yung mga Protestante na nandito sa Pilipinas para i-promote yung mga sinasabi ni Taylor Marshall. Tulad na lang ng isang video na nakita ko rin na isang Protestante nakalimutan ko yung relihiyon niya. Ginamit niya yung video ni Taylor Marshall, saka sabi niya doon, isang Katoliko daw na nagsasabi na ganito daw yung pangyayari sa loob ng simbahan. Kaya parang misleading talaga yung ginagawa kasi ang nangyayari kasi sa nakikita ko, ginagawang proof ng mga Protestante si Taylor Marshall para para sirain yung simbahan. Kaya nakakabahala din yung mga ginagawa niya. Well, hindi naman yan bago ba? Actually, hindi lang naman si Dr. Marshall ang ganyan, no? Dito sa Pilipinas, si Father mismo, si Father, sino ba yun? Father Archie. Oh, Archie, yes. Siya mismo ang naninira sa simbahan na pumasok pa doon sa, nagpa-interview pa doon sa programa sa mga Protestante. Then, sinisiraan pa ang purgatorio, sinisiraan ang tradisyon, ang simbahan mismo, no? So patunay yan na hindi talaga nagsisinungaling ang Bible. Ano ba sabi sa Bible? Darating ang panahon na yung makakalaban nyo hindi lang yung tagalabas sa loob mismo. At hindi lang mga pare, yung sa mga natin sa mga laiko lang mismo, itong mga nagpakilalang si FD Kuno na sila pa ang paniwalaan kaysa si BCP, no? So, ang dami talaga. Kaya, andito ang punto por punto at inaanyayahan natin ang lahat ng mga Katoliko na manood kayo sa punto por punto araw-araw dahil ang pinapangaral at pinapahayag namin dito ay hindi po yung sa amin, no? Kundi kung ano po yung nababasa at itinuturo ng simbahan, yun po ang pinapahayag at sinasagot namin dito. Hindi yung sarili naming unawa, no? Dahil napakadami na pong fake apologists, fake priest, fake theologians ngayon na akala niyo totoo pero ang punteriya pala ay siraan ng simbahan, no? Yes. Sabi nga ni Mother Mary sa niya kay Fatima, magkaka-divide ang simbahan. So hindi magdi-divide na mahati na yung lang yung may part na heretiko, may part na talagang nag-stick sa aral ng simbahan. Hindi yung baka mamali pagkaintindi na mahahati ang simbahan. Hindi po. Madidivision yung simbahan dahil sa ang dami ng mga bulaang mga ngaral, no? Simula nung pinahintulutan ng simbahan na mga laiko pwede na magbasa ng dokumento ng simbahan, pwede na magturo, naabuso naman. No, ang dami na ngayon na sila pa ang tama kaysa si BCP. No, at isa na yung mga pari lagi pero ewan ko, no? Kaya ingat na lang tayo, nako mga kapuntos, ingat tayo sa mga kahit sino, no, pari o na tumataliwa sa aral, ay wag po natin paniwalaan. Yan naman ang sabi ni Panginoong Jesucristo Yes. Bro, may isang tanong pa ako, pwede ba? Sige bro. Meron kasi ako na-discover na website. Siya, yung biblical study siya. Kumbaga,
exegetical study din siya, ini-explain niya rin yung ano talaga yung tamang unawa sa Greek at saka Hebreo word na ginagamit sa verse na yan o sa word na ginagamit sa context na yan. Meron siyang mga explanation, saka meron siyang mga Bible scholars. Ang name ng website is preceptaustin.org. Ewan ko kung reliable ba yan para sa ating mga apologists na Katoliko. Ano yun bro? Yung site na yan? Preceptaustin.org. Preceppt. Precept. Precept Austin. Tapos AUSTIN.org. Austin. Austin.org. So ano ang mga turo nila doon? Based sa mga nababasa ko doon, kinumpare ko din siya doon sa mga Bible commentaries ng simbahan natin, like for example yung Angkor Yale Bible Commentary, yung International Version, yung International Bible Commentary. Lahat na yun, kinumpare ko yung mga explanation nila. Merong similarity, but merong mga verses dun sa mga ginamit dun sa Precept Austin. Yung explanation nila is pang-protestante. Like for example, yung faith alone. Merong explanation sila dun na nakikita ko na in-related o similarity sa turo ng mga protestante. Pero yung ibang mga verses na ginagamit nila, ang explanation naman nila is inline naman sa tinuturo din natin sa simbahan kung anong exact exegetical study ng Bible yung mga explanation niya doon. Kinumpare ko kasi doon sa ibang commentaries yung mga legit na mga talaga ba? Legit na mga Bible scholars. Okay naman. Yes. When it regards to study, bro, okay lang yan, no? Kapag ang commentary kaisa kahit pa sa protestante, kung ang komentary na yan hindi taliwas sa komentaryo ng simbahan, tanggapin mo, paniwalaan mo, kasi parehas no, malay natin doon nila kinuha sa komentaryo ng simbahan, din doon sila kumuha ng idea. So kasi parehas alangan naman kontrahin mo yun din naman ng komentaryo sa kabila sa atin. Pero kung halimbawa naghahanap ka ng isang komentaryo, hindi mo mahanap sa Katolik, nahanap mo siya ngayon sa protestante, yung sagot na parang tingin mo naman tama, tanggapin mo pa rin yun. Kasi wala kang makitang komentary doon sa Catholic na part. No, kung sa tingin mo yung komentaryo na yung galing sa protestante ay tama naman, mayroon naman tayo nun may sense tayo na parang hindi naman to mali. No, lalo na pag nag-aaral ka, makukuha mo yung thoughts nung sinasabi, no, na hindi talaga siya taliwas sa aral mo. Makukuha mo yan yung paliwanag niya. Okay lang yun, basta hindi siya tumataliwas sa katuruan ng simbahan. Pero kapag halimbawa katulad nung may nabasa ako na komentaryo dito, ito yung komentaryo ng simbahan. Binasa ko sa komentaryo ng protestante, ang layo talaga ng komentaryo kasi sa simbahan, ano ba yung ano na yun na pinag-aaralan ko na basta iba talaga, iba yung komentaryo nila, hindi ko na kinuha yung sa protestante kasi ang focus ko kasi doon, kaya kumuha ako ng komentaryo sa protestante para kung may makaharap ako na protestante, yun ang ibibigay ko sa kanya na paliwanag kasi kaisa yun sa katuruan natin o kung tanongin niya ako, may turo niyo ba yan? O may papakita ko, turo namin yan, o at least parehas. Pero kung hindi sila parehas, kahit pa sabihin nila na Katoliko naman yan na maghanap ka ng protestante, alam naman ipapangaral ko ang protestante na katuruan, hindi ang Katoliko, doon talaga ako sa Katoliko. Pero kapag parehas ng paliwanag ang komentary ng Katoliko at sa protestante, yung protestante ang gagamitin ko. Ganun ako magano. Hindi pwede na mas pangaral mo sa protestante, kakalimutan mo yung sa Katoliko. Tingnan mo parehas. Tingnan ano pala sa unang Corinto 5, 1 Corinthians 5:1-5. Kasi ang protestante na hindi lahat ng komentaryo ng protestante kasi iba-iba Pero may part sa protestante na parehas ng paliwanag sa Katolik. Iyan ang ginamit ko about sa yung
yung ang paparusahan sa impyerno katawan lang, tapos ang kaluluwa maliligtas papuntang langit sa once always saved. Ginagamit nila yon, pero ang komentary doon sa Katolik at may nabasa akong komentary sa Protestante, parehas ginamit ko yon. So kung ano yung parehas bro, gamitin mo, pero kung taliwas siya sa aral mo, wag mong gamitin. Anong version bro? 1 Corinthians ano yun? Sa 1 Corinthians 5:5, 1-5. Anong chapter? Chapter 5 verse 5, verses 1-5. Chapter 5 verses 1-5. Oh, yan kasi maganda kasi ang ginagamit kasi nila yan sa once always saved. Ginagamit yan ni yung sa Baptist si Alexander Santos. Yan ang pangunahin niyang pangunahin niyang reasoning kung bakit ligtas siya kahit makasalanan pa. Dahil dyan sa 1 Corinthians 5:5, ang makasalanan ibibigay kay Satanas ang katawan, ang espiritu maliligtas. Mahirap yan pag hindi mo alam sagutin yan, mahirap sagutin yan. Baka mapaanib ka sa ibang sekta kapag narinig mo yan kasi nakasulat eh. Pero ang explanation doon ng simbahan at explanation doon sa sinabi ko na sa binasa ko na Protestante na talata, parehas. Na ano pala yun, excommunication pala yun. Ang ibig sabihin nun, may excommunicate yung nagkasala. Kaya yung pagkasabing ibibigay kay Satanas ang katawan, ibig sabihin mawawala siya sa kaharian ng Diyos, pupunta siya sa kaharian ni Satanas. At yung pagkasabing maliligtas ang kanyang kaluluwa, hoping na sa kanyang pagkatiwalag, magbago siya, magbalik loob siya sa Diyos, at sa bandang huli, maaari siyang maligtas ang kanyang espiritu. Yan ang paliwanag ng simbahan at yung sa Protestante din na nabasa ko. So ganyan lang, okay lang pag parehas na sa simbahan, kahit pa magbasa tayo ng mga Protestante na komentary, okay lang, basta pabor sa atin, hindi pabor sa kanila. Kasi may mga Protestante na komentary na regarding sa Virgin Mary, wala talaga, hindi sila naniniwala dyan, alam nga naman tanggapin mo yun. Yes. So, actually doubtful lang kasi ako bro na gamitin tong mga commentaries nila kasi ayoko ring maglabas ng mga sinasabi ko na mali rin yung information na nakukuha ko. Sa aral na bro, sa aral natin sa ano ba yun, yung aral natin na ecumenism. Sa ecumenism na aral, kaya nga ginawa ng simbahan yan kasi tinatanggap din natin yung side ng mga hindi Katoliko na pabor sa atin. Yung halimbawa, yes. Yung may mga pahayag sila na kaisa naman sa pahayag natin, alangan naman kontrahin natin yun. Di ba? So kaisa tayo doon, kahit mga Protestante yan sila, basta tama yung pinapahayag nila, hindi natin sila pinupuna, no? Pinapasalamatan pa natin sila na tinutulungan tayo na ipahayag ang salita ng Diyos, no? So open tayo kapag tama ang kanilang pahayag. Pero kung kontra na sa simbahan ang kanilang pahayag, ay yung ecumenism, nawala na yun, napalitan na yun ng apologetics, kaya dumidipinsa tayo, napapaliwanag tayo sa kanila. So ganun ka-broad ang simbahan. No, ini-embrace natin yung nila, yung kanilang way of faith, no? Kung sabaga, sige, pwede mapahayag kayo sa sarili nyo, kaisa tayo dyan, basta tama lang yung mga pinapapahayag nyo. Pero pag against na sa Catholic faith, andito naman tayo, tinuruan tayo ng simbahan para sagutin sila sa mga mali nilang paratang, mga mali nilang pahayag. Ganun ang simbahan sa ecumenism natin na aral. Kung pag-aaralan lang talaga natin yan, vice versa ba? Hindi vice versa, yung ano ba yun, yung ano ba yung term dyan, yung ano ang simbahan ba, adjustable ba tawag dun, yung may ibang term, yung ano ang simbahan, flexible ang simbahan, no? So dahil layunin lang naman ng simbahan na maiparating sa mga pagano ang salita ng Diyos, inatutulungan tayo ng mga Protestante doon sa mga pahayag nila na tama, kaisa natin sila doon. Pero against na sa faith natin, ay hindi natin sila kaisa. Ganoon lang yun. Okay. Thank you bro. Yun lang yung tanong ko. Thank you. Thank you. Sana naliwanagan ka rin bro.